serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, bago tayo magsimula, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, isang magandang destinasyon ang Pilipinas para sa mga mamumuhunan. Ito ang sinabi ng mga Japanese investor dahil sa nagpapatuloy na pagtaas ng economic growth na nakita sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Japanese Chamber of Commerce and Industry o GCCI Chair Ken Kobayashi, nakikita nito na matatag ang ekonomiya ng Pilipinas, dahilan para magkaroon ng interes at dalhin ang operasyon nito sa bansa. Idinagdag ni Kobayashi sa mga rason ng kanilang interes, ang pamumuhunan ang nakikitang domestic demand at pagdami ng workforce population sa Pilipinas. Samantala, nagpahayag si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay sa pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura na maaring mapaunlad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga negosyanteng Hapon. Ang JCCI ang pinakamalaking business organization sa Japan na binubuo ng halos 1.25 milyong kumpanya mula sa malalaking negosyo hanggang sa small and medium enterprises. Ang JCCI ay nagsagawa ng courtesy call kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Department of Foreign Affairs o DFA tiniyak ang pagganap sa mandato na protektahan at itaguyod ang legal maritime entitlement ng Pilipinas. Ang pahayag ay ginawa ng DFA kasunod ng panibagong insidente sa West Philippine Sea nang banggain ng mga barko ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagganap ito sa kanilang mandato na protektahan at itaguyod ang legal maritime entitlement ng Pilipinas. Ito ay ayon sa DFA ay kasunod ng panibagong insidente sa West Philippine Sea nang banggain ng mga barko ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay DFA spokesperson Ambassador Teresita Daza, hindi tumitigil ang Pilipinas sa pagsasagawa ng mga diplomatikong hakbang, kabilang na ang pagpapatawag sa Deputy Chief of Mission ng China sa Pilipinas.
Muling iginit ng DFA sa China na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, kaya't mayroon ito soberenya at jurisdiksyon sa bahaging iyon ng karagatan. Idinagdag pa ni Daza na ipinabot na rin ng Pilipinas sa China lahat ng karapatan nito salig sa itinatakda ng United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS para magsagawa ng lehitimong aktibidad at hindi nila tatanggapin ang anumang uri ng panghihimasok. Bilang major power, binigyan din ng DFA na nakaatang sa China ang napakalaki pananagutan upang mag-ambag para sa kapayapaan at katatagan sa riyon. Kasabay nito ay nagpaabot naman ng pasasalamat ng Pilipinas sa international community na walang patid na suporta nito sa rules-based international order. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Sa kaugnay na balita, naghain na ang Department of Foreign Affairs o DFA ng diplomatic protest laban sa China matapos ang pagbangga nito sa resupply boat ng Armed Forces of the Philippines o AFP at patrol vessel ng Philippine Coast Guard o PCG sa bahagi ng Ayungin Shoal. Sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza na ginagawa ng Pilipinas ang mga posibleng aksyon kabilang ang pagtawag sa Chinese ambassador nitong Lunes na umaga. Ngunit dahil wala niya sa bansa si Chinese Ambassador Huang Xilian, ang kinatawan nito na Deputy Chief of Mission ang nakipagkita kay Assistant Secretary for Asia-Pacific Affairs Eileen Mendiola Rao sa DFA. Ayon kay Daza, wala pang impormasyon kung ano ang napag-usapan sa pulong ng dalawang opisyal. Gayunman, iginiit ni Daza na nagpahayag na ito ng matinding diplomatic protest at binanggit bawat isa ang paglabag ng Chinese Coast Guard matapos banggain ang dalawang barko ng Pilipinas. Simula 2022 ay may kabuong 465 diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas laban sa China. Sa naturang bilang 122 dito ay sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sanay na ang Pilipinas sa mga kasinungalingan at mga hindi totoong pahayag ng China. Ito ang reaksyon ni National Task Force on the West Philippine Sea o NTF-WPS Assistant Director General Jonathan Malaya. Kasunod ng pahayag ng China na naaayon sa batas ang pangaharang nito sa Philippine vessel na magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Nauna rito nagkaroon ng panibagong dangerous maneuver ang Chinese vessel noong linggo, Oktubre 22 na nagresulta ng pagbangga nito sa Philippine vessel sa Unaiza, May 2 na nagsasagawa ng resupply mission sa nasabing lugar. Ayon kay Malaya, katulad din ng pag-akusa ng China sa pag-aalis ng PCG sa boya na inilagay nito sa Baho de Masinloc, isa na namang false narrative at sinabi nito na self-image lamang ito ng Pilipinas. Ayon kay Malaya, hindi na kailangang sagutin ang mga paratang na ito ng China dahil wala itong katotohanan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Matatapos na ng Philippine Coast Guard o PCG sa loob ng 5 araw o mas maaga pa ang isinasagawang investigasyon kaugnay sa pinakahuling insidente ng harassment o panggigipit ng China sa West Philippine Sea o WPS na nagresulta ng pagbangga ng Chinese vessel sa Philippine vessel. Ayon kay PCG Admiral Ronnie Hill Gavan, tututukan ng PCG ang pinsala na tinamo ng Unaiza May 2, ang vessel na binangga ng China. Matapos ang investigasyon ng PCG sa insidente, ay agad isusumite ang resulta sa Department of Transportation at kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa susunod na hakbang ng bansa. Samantala, nananatili pa rin anyang mataas ang moral ng kanilang hanay sa kabila ng mga panggigipit na ito ng China sa WPS. Una nang sinabi ng kalihim na sinadya ng Chinese vessel ang pagbangga sa Philippine vessel. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Umaapela ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga Pilipino na magkaisa sa pagkondena sa mga harassment o panggigipit ng China sa mga barko at mangingisda ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Ito ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kasunod ng pagbangga ng barko ng China sa Unaiza May 2 at PCG vessel sa WPS. Ayon sa kalihim, sinasadya ng China na baluktutin ang katotohanan ng insidente. Tinutulog sa rin niya o rin anya ng gobyerno ng Pilipinas ang mga pahayag ng China na isinusulong nito ang kapayapaan at pakikipagkaibigan dahil kabaligtaran ito sa ipinakikitang mga agresibong aksyon nito. Nakikita na ito ay nakikita mismo sa loob ng teritoryo ng Pilipinas kung saan walang jurisdiksyon ang China. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpasalamat o nagpaabot ng pasasalamat ang Pilipinas sa suportang natatanggap nito mula sa mga kabalikat na bansa kaugnay sa mga ginagawang panggigipit ng China sa mga mangingisda at sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Kabilang na sa nagpahayag ng suporta at pagkondena sa China ang Estados Unidos, European Union, Canada, Japan, Germany, United Kingdom at the Netherlands. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Malaya na nagbibigay ito ng lakas ng loob sa pamahalaan na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal para sa BRP Sierra Madre sa gitna ng mga illegal na aktibidad ng China sa lugar. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP inaasahan ang pagbaba ng election-related incident sa barangay at sangguniang kabataan elections kumpara sa nakalipas na eleksyon. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bagamat may isang linggo pa bago ang BSKE, umaasa ito na mas mapayapa at maayos ang darating na eleksyon kumpara sa mga nakaraan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Umaasa si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na magiging mas mababa ang bilang ng election-related incidents o ERI sa barangay at sangguniang kabataan elections kumpara sa mga nakalipas na halalan. Sa pulong balitaan sa Camp Crame kahapon, sinabi ng PNP Chief na sa ngayon ay 22 na ang kumpirmadong ERI. Malaki niyang ibinaba nito kumpara sa 40 ERI na naitala noong 2018 barangay elections na kung hindi na madadagdagan hanggang sa pagtatapos ng election period ay katumbas ng 45% pagbaba. Kung ikukumpara naman anya sa 2022 national elections kung saan 27 ERI ang naitala, nagkaroon ng 18.51% pagbaba ng insidente ng karahasan. Bagamat may isang linggo pa anya bago ang BSKE sa darating na Lunes, umaasa ang PNP na magiging mas mapayapa at maayos ang darating na eleksyon kaysa sa mga nakalipas na halalan. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Barangay at SK Elections 2023. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Nangako ang Philippine National Police o PNP na ipagtatanggol at itataguyod ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro na magsisilbi sa barangay at sangguniang kabataan o BSKE election sa Oktubre at 30. Ito ang binigyang diin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kasunod ng panawagan ng Department of Education o DepEd na tiyaking ligtas ang mga guro na gaganap bilang Board of Election Inspectors o BEI sa halalan. Sa isinagawang send-off ceremony sa Campo Crame noong Lunes, sinabi ni DepEd Undersecretary Rev C. Escobedo na patuloy sa pagganap sa tungkulin ang mga guro bilang bahagi ng mandato nito. Para sa BSKE ngayong taon, aabot sa 474,662 na mga guro ang magsisilbi sa halalan bilang BEI's Board of Canvassers, Substitute Support Staff at Poll Clerks. Ayon kay Escobedo, hindi kaila sa lahat
na nabibiktima ang mga guro ng iba't ibang uri ng karahasan sa tuwing nagsisilbi sa halalan. Sa panig ng PNP, sinabi ni Acorda na bahagi ng kanilang security plan tuwing halalan na tiyakin ang kaligtasan ng mga guro at sa mga pagkakataon na nahaharap sa peligro ang mga ito, ang kapulisan na ang umaaktong BEIs. Barangay at SK Elections 2023. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kasado na ang Oplan biyaheng ayos sa MRT3 ngayong nalalapit na ang barangay at SK Elections at paggunita sa Undas. Ito ay kaugnay sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong boboto para sa BSKE at mga biyahero na magtutungo sa mga probinsya para sa nalalapit na All Saints Day at All Souls Day. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge, Georgette Aquino, asahan ang pagpapairal ng mas mahigpit na seguridad sa tren at pagtatalaga ng mga security marshal at kawani upang matiyak ang tuloy-tuloy at ligtas na biyahe ng mga pasahero sa eleksyon at Undas. Ito ay sang-ayon anya sa direktiba ng Department of Transportation o DOTR na siguruhing sapat at ligtas ang pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Tiniyak ni Aquino na magpapatuloy ang paglalagay ng sapat na bilang ng mga tren upang maserbisyohan ang mga pasahero lalo na sa kasagsagan ng barangay at SK Elections at Undas. Sa kasalukuyan, mayroong 18 train sets na tumatakbo tuwing peak hours at nasa 3 hanggang 4 ang spare trains. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Suspended Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chair, Attorney Teofilo Guadis III, nagpasalamat sa pag-absuelto ng dati nitong Executive Assistant mula sa umano'y katiwalian sa ahensya. Aminado naman si Guadis na pinag-aaralan niya ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Executive Assistant na si Jefferson Tumbado. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Malaki ang pasasalamat ni suspended LTFRB Chair Attorney Teofilo Guadis III na nalinis na ang kanyang pangalan mula sa aligasyon ng korupsyon. Sa motu proprio investigation ng Kamara, sinabi ng dating Executive Assistant ni Guadis na si Jefferson Tumbado na wala siyang ebidensya ng kasama nga si Guadis sa sinasabi niyang route for sale scheme sa LTFRB. Dala lamang anya ng bugso ng damdamin at sama ng loob kay Guadis, kaya niya sinabi na kasama ito sa mga tumatanggap ng bayad kapalit ng prangkisa o ruta. Ayon naman kay Guadis, masaya siya na nalinis ang kanyang pangalan na kanyang iningatan ng higit 20 taon at lumabas ang katotohanan. Humingi naman ng paumanhin si Tumbado kay Guadis sa pagsasangkot nito sa issue, gayon din kay Transportation Secretary Jaime Bautista at sa Malacanang. Aminado naman si Guadis na inaaral niya ang pagsasampa ng kaso laban kay Tumbado. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Land Transportation Office o LTO humingi ng pahintulot sa Department of Transportation o DOTR upang masimula ng bidding process sa driver's license cards para sa taong 2024. Ito ay upang mapabilis anya ang bidding para sa magsusupply ng driver's license cards para sa susunod na taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Humingi na ng pahintulot ang Land Transportation Office sa Department of Transportation o DOTR para agad masimula ng bidding process sa driver's license cards para sa taong 2024. Ito ay sa gitna ng inisyong preliminary injunction sa kasalukuyang supplier ng plastic cards na inaasahang magpapadelay muli sa ini-issue ng ahensya. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, hihilingin ito sa DOTR na masimula na ang proseso ng pagbid sa magsusupply ng license card sa susunod na taon ng agad ring may award ito pagtungtong ng Enero.
Paliwanag dito, mayroong 4.6 milyong license cards ang planong i-issue ng ahensya sa ilalim ng 2024 budget. Oras na matuloy ito, matutugunan niya ang hanggang 9 na buwang pangailangan sa lisensya kasama pa ang backlog. Bukod sa pagpasok sa panibagong card supplier, pinag-aaralan na rin ng LTO ang pagpasok rin sa government-to-government contract na ibibigay sa National Printing Office. Maging ang pag-i-issue ng electronic driver's license ay inaasikaso na rin ang anya ng LTO Technical Working Group para sa long-term solution sa problema sa license cards. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, BFP substation sa Davila, Pasukin, binuksan na. Kahandaan para sa BSKE, tiniyak ng PRO1, send-off ceremony para sa mga tauhan na magsisilbi sa eleksyon, idinaos. Hindi po pala. Doon muna po pala tayo sa Lawag. Mamaya na po yung sa Agoo. Okay, doon muna tayo sa Lawag pala. BFP substation sa Davila, Pasukin, binuksan na. Ito po muna yung ulat na ating kasama mula sa Lawag sa pamamagitan ni Rani Dorilag. Nalukatan ti Bureau of Fire Protection Substation iti Barangay Davila iti ili ti Pasukin ni Lugos Norte. Nagpinirma the Fire Chief Superintendent Linida V. Cubana Rosales, Regional Director ti BFP Region 1, Acting Provincial Fire Marshal Chief Inspector Elmer Acapuyan, Pasukin Mayor Robert Aguinaldo, kini Barangay Chairman Elviro Aguo, iti Memorandum of Agreement apaset ti activation ceremony ti substation. Kuna ni Barangay Chairman Aguo, asa nga 17 kilometro ti kaadayo ti sumarunong istasyon, idinto asa nga 12 kilometro ti mapan iti umamyanan. Manamnama na sosyete para responde ken maipayan ti proteksyon di iti umili babenti na lugatan BFP substation. Kabayadan na nailungalong met iti konseho iti ili ti pagudpud ti panakaestablisar ti substation ti BFP iti barangay Pansyan iti Nasao nga ili. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilaga para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula Lawag. Ayun. Ito naman, pupunta na tayo sa Agoo. Yung kanina binanggit natin, yung kahandaan para sa BSKE, tiniyak ng PRO1 at send-off ceremony para sa mga tauhan na magsisilbi sa eleksyon, idinaos. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Impaganat-gat ti Police Regional Office 1 ti kinasagana na sakbay ti eleksyon kalpasan ti multi-agency send-off and turnover of security forces and resources para iti 2023 barangay kan sangguniang kabataan elections. Agdagop iti 8,000 sanggusot 33 a personnel manipod ti Police Regional Office 1, talugusot 47 manipod ti Armed Forces of the Philippines, ken sangagasot ket inna manipod ti Philippine Coast Guard, tinaituding may deploy kadigiti voting center ken checkpoint operations itin tiro a rehiyon. Nasilyuan ti turnover babayan ti panangawat ni Comelec Region 1 Assistant Regional Director Attorney Reddy Balarbar kadagiti tropa. Inyibkas ni Attorney Balarbar ti panangyaman na kadagiti panakabigiti linteg kapo iti dedikasyon ken napinget a panagtrabaho da amang ipasigurado ti natal na panakaysayang ka ti eleksyon. Pinarekulmaten ti Police Regional Office 1 nagiti amin na kaming ti PNP amay paspasidong iti mandatory courses tapno makomplementar ti pigsa dagiti security forces nga garamit ti pagrebanganda iti eleksyon. Manipot RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert, na naulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. DILG Eastern Samar ipinagmalaki ang LGU Best Practices sa pagdiriwang ng 32nd Local Government Code Month. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Hapag selebrar 32nd Local Government Code Month yan nga bulan hit Oktubre, malipayon nga ginsumathan DILG Eastern Samar ang best practices han mga LGU nga dakan kontribusyon para han pag-uswag hit kada komunidad. Hapakigimang raw han Radyo Pilipinas, ginsabi ni Local Government Operations Officer Jerry Enriquez, igindadasig hitaen siya ang malampuson nga pagpatuman hit mga programa ug proyekto ha mga LGU nga nagresultahan pakakuhain pasidungog kon awards. Usahini ang Seal of Good Local Governance, kundi intulong nga LGUs ang nakasulod han national validation, ang bungtuhan kinapundan, artetsya ug sulat. Haylarong naman han Anti-Drug Abuse Council Performance Audit, ginawas ngan probinsya in moderate functional, ngan high functional in 20 nga mga local government unit. Subaybayani potential national awardee naman iton Borongan City. Kumuusay 13 component cities nationwide na hiupod ang Borongan para han 2023 National Subaybayani Awards. Tikang HRP Borongan inihipen Pumida para ha Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. HIV viral load machine ibinigay sa 5 ospital sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epiz. Isipagsuporta sa paglig-on sa National HIV, AIDS ug STI Prevention and Control Program, ang Department of Health Eastern Visayas ming donate og kinatibuk ang 5 ka HIV viral load machine ngadto sa 5 ka strategic site sa tibok nga Region 8. Ang donasyon usalang kalakang sa pagpalapad sa access sa viral load testing para sa mga people living with HIV aron makahimo sa pagmonitor o pagdumala labi na sa pagtubag ngadto sa mga pasyente kabahin sa pagtambal. Ang pagdugang og mga kahimanan usa sa mga sukaranan alang sa katuyuan nga makabot ang 3 ka target sa UNAIDS nga 95% nga diagnosis, 95% nga treatment og 95% nga mga kaso nga napugnan sa virus. Apil sa mga nakadawat og equipment mao ang Leyte Provincial Hospital, Eastern Visayas Medical Center, Biliran Provincial Hospital, Northern Samar Provincial Hospital ug ang Samar Provincial Hospital. Ang OIC Assistant Regional Director Dr. Lelebeth Andrade, ang NASP CAP Medical Coordinator Dr. Lodina Ensegne ug ang Program Manager nga si Antonieta Deloy ang nanguna sa gihimo nga turnover. Ang mga viral load machine na gamit og cartridge-based test gamit ang reverse transcription o real-time polymerase chain reaction kon PCR nga makahimo sa pagdetect sa HIV-1 o HIV-2 nga mga virus. Gikan sa sugod Southern Leyte, kini si Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jevic mula dyan sa Sogod. At yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, lalawigan ng Misamis Oriental kasama sa patatayuan ng tourist rest sa taong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Apil na ang Misamis Oriental, partikularmente ang lungsod sa Initaw nga matukuran sa tourist rest area nga usa ka priority project sa Department of Tourism o ubos administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa budget. Hearing mismo si Congressman na Bambi Imano sa ikaduhang distritos Misamis Oriental ang mihangyo ngadto kang DOT Secretary Maria Cristina Frasco
nga unta maapil ang Misamis Oriental nga matukuran og tourism rest area sa tuig 2024. Labi na nga ang lalawigan, partikularmente ang Initaw, Libertad, Seascape ug Landscape area nga maoy mahimong papahulayan sa mga turista nga gikan sa Lagindingan Airport og mobiyahe paingon ngadto sa Lanao del Norte o Kasigbit nga mga lalawigan. Gumikan niini ato sa ika-24 nga National Convention sa Association of Tourism Officers of the Philippines o ATOP. Mismo si Secretary Prasco sa DOT ang mibutya ngadto kang Congressman Imano nga lakip na ang Misamis Oriental nga mabutangan og pundo aron matukuran sa tourist rest area. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga, Comelec Region 9. Pinuri ang mga kandidato ng BSKE 2023 sa patuloy na pagsunod sa mga panuntunan ng kanilang tanggapan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gikalipay sa Commission on Elections o COMELEC Region 9 ang pagtuman sa mga kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023 sa mga giya sa ilang buhatan. Kinihuman nga naobserbahan sa COMELEC nga hapsay ug nahimutang sa saktong lugar ang mga campaign material sa mga kalsada. Nahisgutan kini sa nahitabong Second Command Conference sa Zamboanga del Norte Joint Security Command Center ug dungan sa gilunsad nga Provincial Committee on Kontrabigay sa Zamboanga del Norte Convention and Exhibition Center. Mitambong sa conference ang mga miyembros sa Philippine National Police o PNP, Philippine Army, Department of Education o DepEd, COMELEC ug uban pa. Matud pa ni Regional Executive Director sa COMELEC 9 nga si Attorney Wilfred J. Balisado, ila usab na obserbahan nga limpyo ang palibot sa mga kalsada samot na ang pagbutang sa mga posters ug nabag-o na ang pamaagi karon tungod kay mutuo na ang mga kandidato sa ilang pamaagi. Gibutyag usab ni Attorney Balisado nga sa Region 9 adunay 27 ka mga nahatagan og show cause order ug na-disqualify para sa BSKE 2023. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, Department of Trade and Industry sa Lanao del Norte. Nagsagawa ng isang info session kaugnay sa Philippine Creatives Industries Development Act sa lungsod ng Iligan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang Department of Trade and Industry Lanao del Norte ni pahigayon og info session bahin sa Philippine Creative Industry Development Act o Republic Act 11904 og mga importanteng giskutanan bahin sa intellectual property protection and incentives for creatives sa Robinson's Place, Iligan, Tubod, Iligan City. Usa sa mga resource speakers sa maong programa, mao ang Chief of the Board of Investments gikan sa Region 10, Lourdes Ellen Cionisala. Yang ipasabot ang laing-laing benepisyo sa mga negosyo nga narehistro sa ahensya o ang mga pribilehiyo nga makuha sa mga kwalipikadong negosyante nga adunay negosyo sa nasod o sa gawas sa nasod. Giyatagan niya gibugaton ang mga insentibo nga makuha sa mga mamumuhunan sa mga dakong proyekto sa gobyerno. Lakip na ang pagpaubos sa buwis sa ilang tagsa-tagsa nga mga negosyo. Dugang pa ni Chief Cionisala kini nga mga insentibong gihatag sa mga ngayan kanila nga mga tigpahungunan sa atong katilingban labi na sa atong mga lokalidad. Kini nga programa nakaangkla sa paghandom sa business, ICT, SNT ug cooperative month karong adlaw sa bulan sa Oktubre sa tibok nasod. Ang mga aktibidad ug programa nagiandam sa mga nagtinabangay na ahensya sa gobyerno lakip na ang City Government of Iligan sa paghandom sa business, ICT, Science and Technology ug cooperative month gitawag nga Garbo Iligan City ug Lanao del Norte. Gikan sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad mula sa Iligan. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.
Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Mariing ipinapahayag ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang suporta sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa pamagitan ng pag-streamline sa proseso ng halal certification. Layunin ng DTI na lumikha ng isang roadmap na tututok sa pagsulong ng halal certification para sa mga MSMEs sa iba't ibang sektor kabilang na ang pagkain. Ayon kay Alim Siddiqui Diapal, Program Manager ng Halal Industry Development, layon ng kagawaran na makapagtalaga ng investments na aabot sa 230 billion pesos mula 2023 hanggang 2028 na makalilikha ng nasa 120,000 trabaho. Binigyang din naman ni Ramatul Mamukid, Direktor ng Bureau of Muslim Economic Affairs, ang kahalagahan ng halal certification na magbibigay kumpiyansa sa mga mamimili, lalo na sa mga matataas ang pananampalataya. Sa ngayon, aabot sa mahigit 1,800 produkto na ang may halal certification para sa merkado na binubuo ng nasa 10 hanggang 12 milyong mamimili dito sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balitang negosyo at kalakalan, pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pulong ng Department of Education o DepEd sa mga kinatawan ng Go-Negosyo sa pangunguna ni Go-Negosyo founder Joey Concepcion. Layon ng naturang pulong na palakasin ang kooperasyon ng pampubliko at pribadong sektor para sa mga kabataan at guro. Ayon kay VP Sara, kabilang sa mga natalakay ang mga potensyal na pagtutulungan ng DepEd at Go-Negosyo, partikular na ang pagdadala ng mentoring talk ng Go-Negosyo sa mga eskwelahan para mapakinabangan ng mga mag-aaral at guro. Napag-usapan din ang suporta ng Go-Negosyo sa pagrepaso ng curriculum para sa grades 11 at 12, lalo na sa mga asignaturang entrepreneurship. Napagkasunduan din ang hinggil sa tree planting initiatives at school gardens sa tulong ng pribadong sektor. Sa pamagitan ng pakikipagtulungan na ito, mas maraming oportunidad ang magbubukas para sa ating mga kabataan. Tiniyak naman ni VP Sara na patuloy na makikipagtulungan ang DepEd para sa mga proyektong mag-aangat sa kaalaman at kasanayan ng bawat Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, inaasahang aabot sa mahigit 1,500 ang dadalo sa pinakaunang Philippine-Asian Durian Summit na nakatakdang isagawa sa SMX Convention Center, Davao City simula ngayong Miyerkules, Oktubre 25 hanggang Oktubre 27. Ayon kay Emmanuel Belvis, Presidente ng Durian Association of Davao City na siyang mag-host ng summit, layunin ng aktibidad na mag-facilitate ng pagpapalitan ng kaalaman at teknolohiya at mabigyan ng dagdag na kakayahan ang mga Pilipinong farmer para mas mapalago nito ang produksyon ng durian. Ibinalita ni Belvis, may 8 speakers silang inimbitahan mula sa bansang Thailand, Malaysia, Taiwan at iba pa para sa mga diskusyon tungkol sa mga bagong teknolohiya at pamamaraan sa durian production, kabilang dito ang farm management and maintenance, irrigation at sa pag-export ng durian. Layon ng Durian Association na higitan ang average production ng durian dito sa bansa na nasa 7 hanggang 10 tons kada taon at pantayan ang produksyon ng bansang Thailand at Malaysia na nakapagpo-produce ng 15 hanggang 25 tons kada taon.
ay magbibigay din ng oportunidad sa mga durian farmer para palawakin ang kanilang market sa pamagitan ng pakikipagkonekta sa mga exporter at mga kumpanya ng mga packing houses na kasama sa mga partisipante. Maliban sa mga plenary, highlight din sa kauna-unahang Philippine-Asian Durian Summit ang Davao Agriculture Exhibit na lalahukan ng nasa 100 exhibitors mula sa bansa at mga bansang Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia at South Korea. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nanguna sa mga kandidato para sa Most Valuable Player si Kevin Kiambao ng De La Salle University pagkatapos ang kanyang makulay na performance sa unang round ng Season 86 UAAP Men's Basketball Tournament. Pinangunahan ng 6'7" green archer ang lahat ng mga players sa statistical points pagkatapos ng 7 laro na may 84.714 statistical points. Ito ang kabuuang output sa kanyang mga laro na may averages na 6.9 markers, 9.6 rebounds, 5.1 assists, 1.1 steals at 0.9 blocks para sa 4-3 record ng LaSalle. Lumabas na pumapangalawa siya sa scoring, ika-4 sa rebound at ika-5 sa assist. Sa huling laban ng DLSU, nagpakawala siya ng 17 puntos, 9 na boards at 12 assists, kasama na ang 1 block at 1 steal. Samantala, pumangalawa naman ang most valuable player ng nakalipas na taon na si Malik Diouf kung saan siya nakalikom ng 78.143 statistical points para pangunahan ang University of the Philippines sa kanilang 6-1 baraha sa standings. Pumangatlo naman ang kapwa green archer ni Kiambao na si Evan Neal na may 74.167 statistical points at sinundan ito ni na Ray Remogat ng University of the East sa ika-4 na pwesto at LJ Gonzalez ng Far Eastern University sa pang-5 pwesto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabigyan ng twice to beat incentive o na-insentibo ang Adamson University at University of Santo Tomas sa quarterfinals ng Shakey's Super League o SSL Collegiate Preseason Championship Season 2. Ito ay pagkatapos talunin ng 2 UAAP squads ang kanilang kalaban nitong linggo para magtapos sa ika-2 pwesto sa kanilang pools. Naging makapagpigil hininga ang laban ng Adamson kontra reigning NCAA champion College of St. Benilde na inabot ng 5 sets, 25-18, 10-25, 17-25, 25-18 at 15-8 para magtapos sa Pool F ng may 5-1 record. Samantala, madaling dinispatcha ng Tigresses ang Ateneo Blue Eagles at kinailangan lamang ng 3 sets, 25-15, 25-21 at 25-18 para magtapos ng may 5-1 record sa Pool E. Nagpakawala si Maria Rochelle Lalong Isip ng career high na 21 puntos galing sa 18 attacks, 2 aces at 1 block para pangunahan ang Adamson sa kanilang panalo kontra CSB.
Nag-ambag naman sina Lucille Almonte at Lawrence Toring sa kanilang 14 na puntos bawat isa, habang nakatulong din ang 13 puntos ni Antoinette Adolfo. Sa isang laro, nagtapos ng may 15 excellent sets ang setter ng Golden Tigresses na si Casey Carvalho para pangunahan ang balancing atake ng UST. Nanguna sa Tigresses si Jonah Perdido na may 9 na puntos, habang nag-ambag si Kyla Cordora ng may 7 puntos at sina Mary Banagua at Regina Jurado na kapwa nakalikom ng 6 na puntos bawat isa. Ang maglalaban-laban sa quarterfinals ay ang National University kontra University of the East, UST laban sa St. Benilde, Far Eastern University versus Ateneo, at makakatapat naman ng Adamson ang Arellano University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos makuha ang basbas mula sa Creamline Cool Smashers, ang middle blocker na si Celine Domingo ay patungo na ng Women's Volleyball Thailand League. Inanunsyo ng kanyang management na virtual playground na pumirma si Domingo para maglaro sa Nakhon Ratchasima VC. Sa isang pahayag, sinabi ni Domingo na malaking karangalan ito na masundan ang yapak ng iba pang mga Filipino players na naging import ng ibang bansa, kasama na sina Eliza Valdez, Gia de Guzman, Jaja Santiago at Mylene Paat. Nagkampiyon ang Nakhon Ratchasima sa Women's Volleyball Thailand League nitong nakaraang 2022 to 2023 season. Si Domingo ang ikalawang player na umalis sa Creamline para maglaro sa ibang bansa. Una na dito ay si De Guzman na pumirma para sa Denso Eribis sa Japan V-League bago pa man magsimula ang Premier Volleyball League o PVL Second All-Filipino Conference. Iniwan ng 5'9" na si Domingo ang Cool Smashers bilang 4-time PVL champion, 2-time PVL Best Middle Blocker at Finals MVP noong nagreyna ang Creamline sa 2022 PVL Invitational Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leong Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan po ang ating balitang pangpalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito kaugnay ng ating chinika kahapon. Ito at tuwang-tuwa ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes na kunin siya bilang guest co-host sa noontime show na It's Your Lucky Day with Luis Shaina Magdayo, Jenica Garcia Petit, Divine Tetay at Bianca Umali. And mangyak-ngyak din ang dalaga sa naging mensahe niya sa Madlang People. Ika nga niya, syempre nakakatuwa na nakakasama po kayong lahat at excited ako kasi this is a new opportunity for me na ma-experience ko mag-host ako. Machi-check ko na siya sa bucket list ko at
kayo pa po ang kasama ko. Lagi ko po kayong pinapanood. And sa isang bahagi ng programa, hindi na napigilan ni Andrea ang maluha ng mapag-usapan ang kanyang sister at lolo't lola niya na siyang nagpalaki sa kanya. Anya talagang ang kapatid niya ang tumayong nanay at tatay niya habang lumalaki siya. O di ba? Parang may exposure na tong si Andrea sa nasabing noontime show ng ABS-CBN. And samantala, hindi pa nakikita ng kapamilya actress na si Angel Locsin na bumalik sa mundo ng showbiz makalipas ang ilang taong pamamahinga sa pagtatrabaho. Base sa chika ng kanyang beshi na si Dimples Romana, patuloy pa rin ine-enjoy ng award-winning actress ang kanyang married life kasama ang husband na si Neil Arce. Yan yung director na husband ni Angel. And say ni Dimples, alam nyo, hindi ako nagsasawang sagutin about her. I am always being fond of people checking up on her. I feel it's not just coming from concern but also pagkamis nyo sa kanya. Ako rin naman, I miss her. I try to see her every now and then. And masaya naman si Dimple sa personal time off ni Angel dahil subsub nga ito sa trabaho kahit pa noong pandemya noong 2020. And dagdag pa ni Dimples, pagdating sa trahedya, siya ang nauuna doon. At lagi kong dasal sa kanya noon dati, sabi ko sa kanya, Jel, please maghinay-hinay ka kasi yung katawan mo. Tayo ay hindi bumabata. Baka niyan magkasakit ka. So, ngayon na inaalagaan niya ang sarili niya, nandyan si Neil, ini-enjoy niya ang married life niya. Tahimik ang buhay niya, ang saya-saya ko para sa kanya. And super happy din daw siya para kay Angel dahil sa desisyon nito na magpahinga muna at i-enjoy ang pagsasama nila ni Neil bilang mag-asawa. And din pa ng beshi ni Angel, don't we all wish that? Alam mo, kung kaya kong gagawin ko rin siguro, kahit ikaw. Pero hindi natin kaya. Only Angel Locsin can do that. Sa totoo lang. And saan ka nakakita yung best friend ko na yon? Talagang iisipin mo, napakahusay talaga niya. Naisip niya yon na at this age dahil ang dami ko namang trabaho na ginawa. She was very selfless and she was always giving herself. And this time when she chose to remain calm, be in the house, enjoy married life, yun ang sa akin ay kabilib-bilib. Kasi it's a big choice but it's also a choice that I feel is making her happier, so masaya ako. Samantala, siniguro ni Dimples na patuloy ang ginagawang pagtulong ni Angel sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ika nga ni Dimples, alam nyo, sa totoo lang si Angel, ito ang nakakatawa dyan. Kahit yan ay MIA or missing in action, hindi yan MIA sa buhay ng mga taong tinutulungan niya. Hindi lang kasi siya masalita. Kahit ako pa siguro, sabihin ko sa inyo kung sino ang tinutulungan niya ay ayaw niya rin yon. Kasi ayaw niyang pinagsasabi yung tinutulungan niya. But I will tell you na kahit hindi mo siya nakikita, hindi ibig sabihin ay hindi siya tumutulong. Kasi kilala ko siya, magkaibigan na kami ng ilang dekada and alam ko yun. And kasi ang mga nakita lang nila yung may mga fundraising na siya, pero ang dami niyang ginawa sa mga tao na malamang nakakasalubong nyo na natulungan ni Jel in big ways. So I just know na whenever there's something bad is happening, kilala niya o hindi niya kilala, basta kaya niyang tumulong, gagawin niya yon. And yan yung paglalahad ni Dimples dun sa kanyang beshi na si Angel. And naibalita rin niya na gagawa sana sila ni Angel ng project together bago magpandemya, pero hindi na nga ito natuloy. Pero patuloy pa rin na umaasa si Dimples na balang araw ay matutupad din iyon. And ito pa mga ka-chismis, wala pa rin kakupas-kupas ko mag-perform ang nag-iisang Mr. Pure Energy ng Philippine music industry na si Gary Valenciano. Sa kanyang naging concert na may title na Gary V Back at the Museum, The Repeat sa Music Museum sa San Juan City, muli pinatunayan ng OPM icon na karapat-dapat pa rin siya sa kanyang titulong Mr. Pure Energy dahil sa ipinakita niyang performance sa nasabing concert na tumagal ang mahigit 2 oras. And todo bigay si Gary sa lahat ng kanyang production numbers at sa stage niya
o sa stage siya mula simula hanggang katapusan ng show, kung saan isa lang ang naging special guest niya, at yan ay ang kanyang daughter o ang kanyang anak na babae na si Kiana Valenciano. And sa kalagitnaan ng concert, tumigil muna sandali si Gary para i-check ang kanyang sugar level gamit ang dala niyang high-tech na pang-test. Pagsisiguro ng Mr. Pure Energy, wala naman daw dapat ipag-alala dahil naniniguro lang siya. And naging sulit ang panonood ng mga fans at nagmamahal kay Gary V dahil hindi pa rin kumukupas ang galing at talento ng isa sa mga alamat ng original Filipino music o OPM. And sa katunayan, sa isang bahagi ng show ay nagtayuan at nagsayawan na ang audience na tumagal ng halos kalahating oras. As in, party kung party ang nangyari doon sa Music Museum. And after the show ay kinamusta ng ating madlang people si Gary V kung hindi ba siya napapagod. And tugon dyan ng OPM legend, napapagod din but it's like a good workout. You go and work out, and after working out you're tired but parang natapos mo lahat ng steps, lahat ng exercises. And dagdag pa ni Gary, it's tiring because especially for the voice because it's a challenging repertoire, but physically the people serve as the source of inspiration kasi I see the faces, I see the reactions when I hear them go, when they go like that means okay, we got them. And that's what I saw a lot of tonight. Actually, the audience has been like that. That's why we had a repeat kasi ang daming humihingi ng can we buy tickets pa? Here we are doing this again. And dahil dyan magkakaroon pa ng dalawang show ang Gary V back at the museum, the repeat sa October 27 at November 3 na siya magiging isandaang solo concert ni Gary sa Music Museum. At sa dami pa ng mga nagre-request na mapanood ang Kapamilya Star, baka magkaroon pa ng additional run ang show. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. At bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito, muli, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. At syempre sa mga nakasama natin sa ating studio ngayong araw na ito, special mention kay Kuya Jay Arevalo. At syempre sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan para sa ating regional news. Ang kasama natin na si Leo Magpayo para sa ating sports news at syempre sa ating showbiz balita kay Mama JT. Gayun din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programa Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog
ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamanghap ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga